Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay ang katanungang bakit hindi puwedeng maging inchik si Dr. Jose Rizal at bakit hindi galing kay King Philip ang pangalan ng Pilipinas at bakit, si Dr. Jose Rizal ay walang ancestors sa China. Okay, so simulan po natin. Unang-una ay ito ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, ano? Hindi ni Dr. Jose Rizal tinawag na countrymen ang Pilipinas, ano? Dito natin masasaksihan na peke ang historian ng kung sino man nagsusulat ng ating kasaysayan, ano? Unang-una, hindi tinawag ni Dr. Jose Rizal na countrymen niya yung kanyang bansa. Okay? Tinawag ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay bansa. Ano? Okay? Okay? Yung Pilipinas, tinawag niyang bansa. Hindi niya tinawag na countrymen. Okay? At yung kanyang bansa ay hindi niya tinawag na miyembro ng kanyang pamilya. Okay? Okay? Hindi niya tinawag na mother niya ang Pilipinas. Ano? Okay? Dahil ang Pilipinas ay walang asawa. Ano? Ito ay isang lupain. Okay? Tinawag ni Dr. Rizal na ang Pilipinas ay isang lupain. Ano? Enchanted land ang tawag niya. At hindi yan tinatawag na enchanted blood. Okay? So yung kanyang bansa, ano? Itong Pilipinas, hindi niya tinawag na Lost Chinese, ano? Tinawag niya na enchanted land, ano? Enchanted land ng kanyang Diyos, ano? So ganun. Okay? At bilang enchanted land ng Diyos, ang kanyang bansa, ano? Okay, so iliwanagin natin. Para maintindihan natin, ano? Ang kanyang bansa ay tinawag niya Eden. Okay? Eden ay hindi pwedeng mag-asawa, pumunta diyan maglakad siya patungo sa ah, diyan sa Laguna, sa Calamba at bumalik naman siya doon sa lugar ng Camarines Norte at galing sa lugar ng Camarines Norte ay sasakay si Eden patungo doon sa Kawit Cavite, ano? So kasi hindi pwedeng maglakbay ang 7,641 islands, ano, ng Pilipinas kasama ng mga inchik, ano? Kaya fake history yung sinasabi ni Xi Jinping dahil puro kapalpakan ang mga Chinese historian, ano? Puro mga ah, terorista, ano? Ang nagkukwento ng
ah, kuwento eh, ni historian ito. Sila ay mga historian ni Domingo Lamco ano, si Duterte ano. Lahat 'yang nakikita ninyong inchik na 'yan na historian ni Mao Zedong ano, si Mao Zedong 'yun, ay puro mga, ah, pangloloko lang ano ang ginagawa ano. So, 'yan ang dahilan kung bakit hindi, ah, walang countryman si Dr. Jose Rizal sa China ano, okey? So, hindi ni Dr. Jose Rizal ginawang childhood friend niya ang kanyang bansa ano. Kailanman ay hindi naging childhood friend ni Dr. Jose Rizal ang kanyang bansa ano. So, si Dr. Jose Rizal ay nangarap ano, nung siya ay nagbibinata ano, at nung siya ay maging ganap na tao ano, na makita yung enchanted land ah, ng Pilipinas ano. Yun, okay? Na yung kanyang bansa ay hindi niya pwedeng sabihin na childhood friend niya ano. Di rin niya pwedeng tawaging sweet foreigner yung bansa niya. Okay? So bakit? Eh hindi naman inhabitant yung Pilipinas ano sa kanyang lupain ano. Okay, so papakita natin dito na puro pamimiki ang ginagawa ng mga inchik pero hindi nila kayang tapatan yung sulat ni Dr. Si Rizal ano. So scroll natin ng konti dito sa isang page. Okay? Yan. Okay. So, kaya hindi naging inchik si Dr. Si Rizal ay yung Pilipinas ano, yan, ay hindi siya naging inhabitants. Okay? So, pag sinusog nyo ito, hindi siya naging inhabitants. Ang Pilipinas ay hindi tumira sa lupain ng Pilipinas, ano? Nakasama ng mga Pilipino. So, yung mga Pilipino, alam natin na yun ay 6 million, ano? Walang Pilipinas nakasama ng 6 million na tumuloy doon sa bayan ng Laguna at bayan ng Cavite. Ano? Okay? Hindi naging Filipino citizen yung Pilipinas. Okay? So, hindi mo rin pwedeng lahian yung Pilipinas o palahian. Okay, sino bang nanglalahi ng bansa? 7,641 islands, lalahian mo. Ay, ang swerte mo naman. Ano? Nakaya mong lahian yung lupa. Anong gagawin mo dyan? Hindi naman yung tungkol sa paglalahian ng mga Inchik at saka Malaysian. Ano? Okay? So, hindi pwedeng maging inhabitant yung Pilipinas. Ano? Hindi pwedeng maging countryman ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas. Okay? So, yung childhood friend niya, yung sweet foreigner niya, ano, yung parents niya, okay, hindi niya iniwan doon sa countrymen niya. Iniwan niya sa country niya, hindi sa countrymen niya. Okay? Kaya hindi pwedeng na maging countryman ng Pilipinas itong mga
Chinese historia na ito. Kaya ito yung mga illegal immigrants, ano? Okay, lahat yan. Kung ano-ano lang ginawa dyan sa University of the Philippines, ano? Nagkakatahan ng kung ano-anong kalokohan, ano? Na hindi tungkol sa heroism ng Chinese ancestry ang sinasabi ni Dr. C. Rizal, ano? Kundi sa walang iba kundi sa beloved country lang, ano? So, ang salitang Philippines ay translation lang yan ng Amerika nung mabasa ni Henry Allen Cooper yung Mi Ultimo Adios, ano? So, yung Pilipinas as in PI, hindi FI, ano? Okay? So, ito ang nag-declare ng independence, ano? Sa Espanyol, hindi yung bayan na magiliw ang nag-declare ng independence sa Pilipino. Okay? Hindi mo pwedeng ah, gawing kaaway ang Pilipino, ano? Na walang Pilipinas na pwedeng mag-declare ng kalayaan niya sa Pilipino, ano? Hindi pwedeng sasabihin mo na, "Uy, ako si Pilipinas." Okay? Ay gusto ko nang umalis doon sa Filipino nation. Ayaw ko na sa kanila. Pupunta na ako sa China, ano? So, nagpapatawa itong mga inchik na ito, ano? So, parang sinasabi nila na itong Pilipinas ay lumayas. Pumunta na doon sa China at nagsusumbong sa ancestors ng eh, ni Domingo Langco. Ayaw ko na sa mga Pilipino, ano? Ayaw ko nang maging kabilang ng 16 milyong Pilipino. Ha? Na 6 milyon na Pilipino, ayaw ko na. Okay? Ayaw ko nang maging inhabitant kasama nila. Kasama na lang ako sa tatay ko kay Domingo Langco, ano? Oh, ang nagrereklamo, mga inchik, ano? So, yung Pilipinas hindi naging language, hindi naging bayan, ano? Okay? So, isa pa, hmm, itong mga kalokohan nitong mga inchik na to, no? Na martir, yung mga makabayan, ano? So, ay puro kabulastugan ang pinaggagawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya yung China naman, paano maiintindihan yung ano, di naman nagbabase yung China nitong sulat ni Dr. C. Rizal, ano? So, puro mga katangahan ang ginawa dyan sa University of the Philippines, ano? So, si Domingo Lamco, ano? Yan, yung may sungay. Kaya may sungay dahil ay tanda yan ng ah, pagiging sinungaling o paglaban sa katotohanan. Mabasa mo yan sa John 8:44, ano? So, si Kiinan daw ang founding father ng Pilipinas. Kaya ang tanong diyan ay paano tumira sa kanya sa loob ng bahay niya yung inhabitants of the Philippines, ano? Paano nagtuloy sa Laguna? Hmm? Okay? So, yan ang kalokohan nila. Ngayon, ang sabi ni Dr. Rizal, dapat maintindihan daw natin to, kaya nilagyan natin ng color coding, ano? Yung blue ay tungkol lang sa bansa, ano? Sa bansang Pilipinas. At yung pula ay tungkol lang sa countrymen, ano? O tungkol sa race ng Pilipino, ano? Okay? So, nagsisimula ang Pilipino, ano? Mula sa kanyang sinasabing generation. Okay? So, mula sa kanyang generation, ano?
Okay, paano magkakaroon ng generation ang Pilipinas? Eh, hindi mo naman puwedeng lahian 'yan. Sige daw, bansa mo lalahian mo, okey? Ang puwede mo lang lahian ay yoong katribo mo, ano, kapwa Pilipino mo, okey? Ayan, yung 6,000,000 dito ka lang mamimili ng asawa, diyan lang sa 6,000,000 ano? Pero piliin mo naging asawa yung bansa mo, ay malaking problema na sa utak 'yan, hmm? Bansa mo aasawahin mo at magde-declare ka ng independence ng pamilya mo, okey? So, yung sinasabi mong generations, 'yan, puwedeng magkaroon ng pamilya 'yan, pero hindi 'yan puwedeng maging Diyos ano? Puwedeng magkaroon ng pamilya, magkaroon ng ama at ina, ano, okey? At 'yan ay maging isang nation ano? Yung generations mo ay maging isang nation, okey? Yung elders mo puwedeng magkaroon ng grandparents ano? Okey, so yung elders ng Filipino nation, okey, ito, elders ng Filipino nation ay puwedeng magkaroon ng generations ano, o grandparents, 'no? Pero sasabihin mo yung Pilipinas gawin mong grandparents mo, hindi puwede, ano? Kasi nga ay maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ito ay enchanted land ano, ng Pilipinas, okey? 'Yan, okey? So, papaano mo sasabihin na yung, ah, ano mo ay population ng Pilipinas itong bansa mo? Yung lupain ng bansa mo sabihin mo population mo, kalahi mo, ano? Diyan kayo tumitira, inhabitant kayo ng Pilipinas, 'no? Kaya hindi totoo na galing yung istorya na galing kay King Philip ay puro kalokohan lang nitong mga inchik na mga makabayan ano, yung mga mambubudol na lawyer ano. Kasi si Duterte lawyer 'yan na mambubudol ano, kaya mabuti pa yung mahirap na mangmang kaysa dun sa lawyer ka pero mambubudol ka, ano. Professor ka binubudol mo yung mga estudyanteng inchik, ano. So, napakasama ng ginawa nitong mga Chinese witchcraft historian na ito na pinaglalaruan nila yung kasaysayan ni Dr. C. Rizal ano. So, biro mo Pilipinas gawin mong childhood friend mo, ah. Yung Pilipinas gawin mong kababayan doon sa province ng China, okey. So, saan mo nakakita ng history na Chinese, eh, gagawin niyang kababayan yung Pilipinas ano, doon sa diyaan sa province ng Jinjiang City at saka Laguna. So, yung mga may tupak sa ulo ang kailangan na ipadala sa mental hospital ano. So, siguro, eh, ano, tuloy natin ng konti ano, ulit-ulitin natin 'to kasi maraming 'di nakakaintindi ng sinasabing patrimony, no? Okey? So, yung sinasabing Malaysia Erdenta ay yan ay pagmamanipula 'no, doon sa Malay race ano, na yung Malay race instead na gawing lahi ng tao na may dugo ano,
ay ginawa nilang language, Malay language daw ang gawing salita. Eh, anong language mo dun? Maging Malay language ano? Dapat daw ano, sabi ng mga author ng Malaysia Erdenta, ano, sino ba yung mga author na yan, ano? Eh, yung mga kabataang ano, makabayan ng province of China, no? So, gawan natin ng kulay ito. Ano magandang kulay sa kanya? Dilawan o ano? Okay, gawin lang nating brown. So, ito yung author ng Malaysia Erdenta, ano? Sila ay hindi inhabitant ng Pilipinas, ano? Dahil ang gusto nila, yung Pilipinas ang maging inhabitant doon sa pangarap nila, ano? So, sila yung mga author ng Malaysia Erdenta. Okay, kasama itong si Gordon. Si Mrs. Lau Kibinsons. Ito si Dado Makapagal. Yan, kung gusto nyo makita yan at mapatunayan, pumunta kayo sa Camarines Norte. Ano? So, gusto nila, so, which is yung, pag dito, Malaysia Erdenta ay, yan yung nine dash line na in-implement nitong si Gloria Macapagal, ano? At itong isang Malaysian historian. Okay, yun ang composition ng Malaysia Erdenta, ano? I-connect ang history ng Camarines Norte doon sa history ng Malaysia, ano? At ito naman, i-connect niya si Dr. C. Rizal sa province of Fujian, ano? So, yan ay mga kasamahan niya ni Juma Sison, ano? So, isang fraternity lang siya. Okay, si Ninoy Aquino ay isang fraternity lang, ano? Ng kabataang makabayan na galing sa province of China, ano? So, meron tayong mga patunay diyan dahil sila mismo ang nagbigay ng proof, no? Laban sa kanila. Okay? Sa mga sulat ni Dr. Jose Rizal, ano? Hindi niya inidolo, ano? Ang Pilipinas na nakatira. Ang Pilipinas ay nakatira sa Malaysia, ano? Dahil hindi mo pwedeng maging language ang Malaysia at hindi mo rin pwedeng tirahan o maging bahay ang Malaysia. Dahil ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal lang, Malay, ano, hindi pwedeng maging tirahan ang Malay o maging ah, language ang Malay, ano? Dahil ang Malay ay race ng tao, ano? Okay? Race yan ng tao na kahalintulad, okay? Race ng tao na kahalintulad ng race na nasa Pilipinas, ano? Yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay hindi mo pwedeng maging kapwa language ang race dito sa Pilipinas o kapwa tahanan ang Malay, ano? Ang Malay ay, dahil ang Malay ay isang race. Hindi mo pwedeng pumasok sa loob ng bahay niyan o hindi mo naman pwedeng salitain yan dahil lahi yan eh, dugo. Dahil kinukumpara ni Dr. C. Rizal ay yung race sa Pilipinas at race ng Malay. So, ang gusto nitong si Wenceslao Cubinsons, ang Pilipino ay magsalita ng Malay. So, ang ibig sabihin, tanga itong si Wenceslao Cubinsons na ang Pilipino pagsasalatain mo ng Malay. Ano? So, buksan natin ulit yung sinasabi niya dito at i-highlight natin para ito ay aklat ni Wenceslao Cubinsons, ano? Maraming page yan, ano? Itong page 57 lang ang ating kinuha, ano? Dahil yan ay father of activism, ano? Nanalo daw, binigyan ng award ni ginamit pa itong si
Manuel L. Quezon, no? Na para siraan si Manuel L. Quezon, sirain ang kanyang pagkatao at gawing mangmang ang kapwa nila presidente, ano? Okay? So, ito, ano sinasabi niya? Na si Wenceslao Q. Vinson, ito yung timeline ng kanyang buhay, ano? At siya ay naging intercollegiate press, ano? Siya ay nag-i-edit ng, so tama yung sinabi ni ano, nitong si ano, Ninoy Aquino, ano? So siya yung nag ano, nagbibigay ng mga news, ano, mga fake news. O historian din siya, ano? Nagsusulat siya ng tungkol sa aklat, no? Ang mga bayani, ano? Aklat ng mga makabayan, ano? Okay? Siya yan ay, so ibig sabihin ay 1930, panahon na ni Dumas Sison yan, ano? So, dapat maintindihan ninyo na puro katangahan ang ginawa nitong si Wenceslao Q. Vinson, ano? So, yan. Kung maganda, guhitan na lang natin ang straight. Huwag na yung square. Itong straight na lang. Okay. Okay, yung ginawa ni, ano, itong si Wenceslao Q. Vinson ay isang malaking katangahan sa kasaysayan ng University of the Philippines, ano? So, bakit? Ano? So, isa siyang komunista rin, ano? At ang tawag sa kanya ay makabayan, ano? At kanyang pinuna, ano? Yung gusto daw ng Daet Municipal Council na i-demolish daw yung monumento ni Dr. Jose Rizal, ano? So, kala niya, alam na alam niya yung sinulat ni Dr. Jose Rizal, ano? So, ito ay psychological warfare na ang mga taga-Daet ay hindi kilala si Dr. Jose Rizal, ano? Yung ganon. The first to be built in the Philippines. So, nirepair daw yon pagkatapos niya magprotesta, ano? Pero ang problema nga, di niya naintindihan yung sulat ni Dr. Jose Rizal. Nagpanggap na kilala niya si Jose Rizal, ano? Okay. He wrote essays, short stories, legend, biographies of the heroes and prominent Filipinos, ano? Won Rizal Decalogue. Dialogue o Decalogue, no? Okay? So, he captained the debating team, Antonio Raquesa, Jesus Abilida, and Albert Lainez against Arturo Tolentino, no? Ambrosio Padilla, and Stanislao Fernandez. Okay? The Benson's team, hindi pa naman, hindi pa ho ito Benson's nung panahon. Indan team pa ito, wala pa. Kasi 1940 lang, after 1949, saka lang siya naging Benson's, ano? Indan team po ito. So, inedit nga niya, no? So, yung nag-edit nito, kasi sinulat itong aklat na ito ay 1981 na, ano, 1981 itong issuance na ito. So, puro pamimiki ang sulat nila, inedit na rin ito. Hindi ito magiging Benson's team, ano? Dahil Indan team pa lang nung panahon yan. Okay? So, wala pang Benson's team. Kasi itong, kung ito, aklat, ay 1981 lang ginawa, ano? Meron tayong kopya niyan. And then, nagkaroon daw silang gold medal doon sa Philippine Normal Auditorium. Kasi nga natin to. Okay.
Tuwid natin. So, in-extract lang natin yung mga sulat niya, ano? Mhm. And Benson himself, ano? Doon na nagkaroon ng problema, ano? Yung team niya, Benson's team at Benson himself, ano? So, hindi pa siya, okay, nasaan na siya? Benson himself. Dali. Yan. Won the Abad Santos Gold Medal for excellence in debating, ano? He won the Quezon Gold Medal in oratory for his piece, Malaysia Iredenta. Ito na po yung 9 line, ano? Malaysia Iredenta. Okay? So, ang gusto naman niyang gawin ay yung pangarap niya, ano? Na pag-isahin na lamang yung Malaysian Empire, ano? Malaysian Empire. So, ang pag-iisahin na lang daw yung Malaysian Empire. So, ang Malaysian hindi pa existing noong 1932 at walang existing na Malaysian, ano, country, ano. So, gusto niya na Malaysian people, ano. So, ang gusto niya yung Malay na sinasabi niya ito in the Pacific, and he advocate for the adoption of common language. So, ang magiging language daw ng Malay people ay ah, salita ng Malay, ano? Salitang Malay. Okay? Kailanman po hindi naging salita ang Malay, ano? Sabi ni Dr. Rosie Rizal, ang Malay ay race of people, no? Hindi pwedeng maging ah, language ang Malay at ang Pilipino hindi rin pwedeng maging language. Doon nagka-error itong 9 line o yung Malaysia Iredenta, ano? So, sabi dito ay para daw, no, to overcome the prejudice of the brown people and with renewed racial vitality, ano? Para mabago daw yung anyo natin, ano? Okay? And to give birth to a new nationalism, ano? So gusto niya na magkaroon ng nationality na bago ang mga Pilipino at maging Malaysian, ano? Na ang salita ay Malay language, ano? So yung Malaysian, ayon kay Mr. Tan Sri Ismail Hussein ay ano, sino ba si Mr. Tan Sri? Ay imbento lang nitong si ah, ito. Ang salitang Malay ayon kay Tan Sri Ismail Hussein ay imbento lang ni Wenceslao Q. Vinsons, ano? So ngayon, i-reinvent niya na ang mga Pilipino magsalita ng Malay at sila ay maging Malaysian citizen. Okay? Malaysian citizen, ano? So gusto niya na maging Malaysian citizen. Okay? So mababago ang population ng Pilipinas, ano? Ng Malaysia, ano? Malaysia Erdenta ang tawag niya sa 9 line. Okay? So kagustuhan naman ni Bidsons, ano, ang gusto niyang masunod, ano? So naging martyr siya, naging biktima siya dahil pinalabas niya na walang alam ang mga Pilipino sa sulat ni Dr. Rosie Rizal. Okay? So ang mga ano,
galing sa province of China nananaginip din ng pagkakaisa, ano, para manakaw nila yung dagat ng silanganan, ano. So, ganyan mag-isip ng pagnanakaw itong mga taong ito, ano. Hindi na satisfied, ano. So, ang salitang Malay ay hindi language, ano. Okay. So, yan ay race din ng mga tulad ng mga Pilipino. Pero nasa ibang island sila na hindi kasama sa inhabitant of the Philippines, ano. So, ang sinasabi lang naman ni Dr. Rosy Rizal dito ay hindi tungkol sa yung Pilipinas pagtitirahin mo sa loob ng Malaysia, ano. Ang inhabitant lang ng Pilipinas dito ay binilang ni Dr. Rosy Rizal, okey. Hindi sila nagtitira sa Malaysia dahil noong 1896 wala pa yung Malaysia. Imbento lang yan itong buang na inchik na ito si Wenceslao Q. Vinson, ano. So, ang nagtitira pa lamang sa Pilipinas ay 16 milyong Pilipino, no? At yung Pilipino ay hindi yan language, ano? Yan ay may espiritu ng buhay, ano? Ang Pilipino ay may dugo. So, paano magiging kapwa salita ng Malay ang Pilipino, ano? Yung Pilipino ay nakatira sa isang bansa, ano? At may mga ninuno, ano? May elders, yung mga Pilipino, isang nation, ano. So, yung mga pamimigay ng history dahil sa pagiging gahaman, ano, ay lumalabas na ngayon, ano. Nagkakaroon ng kaguluhan dito, ano, na yung inhabitant of the Philippines ay Pilipino, iko-convert mo ng ah, Austronesian language. Kaya ang Pilipino ay race, race of people, ang Pilipino, no. Maliwanag na sinasabi ni Dr. Rosy Rizal, okay, na ang Pilipino ay race of mankind, ano. They are not foreigner, ano. Filipino are race of people, okay, who defend their fatherland by means of their blood o by means of bloodshed, ano. So, ang Pilipino ay citizen, no. Ang Pilipino hindi pwedeng magtira sa Taiwan, ano, bilang language ng Austronesian, ano. Ang Pilipino ay tao, okay. Tao na siya, gagawin mo pang Malaysia. Eh, yung Malaysia nung panahon hindi pa lumalabas yung 1896, ano. Malaysia nang maging bansa ay 1963. At ngayon pagsasalitain mo ang mga Pilipino ng Malay, o anong salita niyan? Chinese, Mandarin, Malay. So, yan ang problema sa mga inchik, ano. So, dito mali rin na pinaglaban ni Dr. Rosy Rizal ay yung bayan, ano, ng province of China ancestry, ano, Pilipinas talaga. Okay? So, may malaking kapalpakang ginagawa itong mga Chinese historian na nasa Pilipinas, ano, dapat sila ang pina-firing squad dahil malaking kaguluhan ang ginagawa nila sa sa kinabukasan ng Pilipinas, ano. So, yan ang pina-firing squad kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa lupa dahil sa mali-maling dokumento na pinaggagawa nila. Lalo na diyan sa University of the Philippines na na-infiltrate ng mga manggagansyo na ancestry ng China, ano.